Serbisyong taus-pusong ihahatid sa ating mga kababayan. Serbisyong maaasahan anumang oras ninyong kailangan. Serbisyong abot kamay. Ito ang serbisyong kasangbahay. Magandang hapon mga kasambahay. Ngayon po ay 4 ng Agosto at ako po si Atty. George Erwin Garcia kasama si Congresswoman Bernadette Herrera D. Magandang hapon po. Kami po ang pansamantala ninyong makakasama sa ngalan ni Kuya Daniel Razon. Yehey! At mapapanood nyo rin kami live via streaming sa untvweb.com at maging sa Facebook Live din po yan. At syempre po, mapapakinggan nyo kami sa Radyo La Verdad 1350. At kung nais niyo pong makausap sina Dr. Philip Tan at Attorney Miguel Inocencio, tawag lang po sa 442-6244 Local 157. Bukas po ang ating linya hanggang alas 5:30 ng hapon. Ngayon po, pisahan na natin ang programa sa mahalagang balita. Ilang lungsod sa Metro Manila ang makakaranas ng water service interruption. At yan ay batay sa abiso ng Manila Water, mawawalan daw po ng supply ng tubig sa ilang bahagi ng Tumana, Marikina mula mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga o bukas. Habang tatagal naman na hanggang alas 5 ng umaga ang water service interruption sa bahagi ng Barangay Fortune. Sa San Juan naman, mula alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, mawawalan ng tubig ang mga taga Green Hills. At sa New Lower Bicutan naman sa Taguig, magsisimula ang water interruption alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Samantala sa Quezon City, mawawalan ng tubig ang mga taga Old Balara bandang alas 11 ng gabi hanggang alas 2:30 ng madaling araw. Apektado naman ang ilang bahagi ng Loyola Heights at nabutokan ng water interruption mula alas 11 ng gabi hanggang alas 3:30 ng madaling araw. At simula sa Lunes, August 8 ay umpisahan na ng Land Transportation Office ang paglilipat sa daang-daang mga sasakyan na kasalukuyang naka-impound sa loob ng kanilang central office sa Quezon City. Ililipat ang mga ito sa isang impounding area sa San Sebastian, Tarlac na may lawak na 1 ektaryang lupain na pag-aari ng gobyerno. Ang mga sasakyan naman hindi matutubo sa loob ng 6 na buwan ay isasama na sa auction. Sinabi rin ng LTO na tataasan nila ang halaga ng penalty upang magamit silang panggasto sa pagdadala ng mga sasakyan sa Tarlac. Itinanggi naman ng LTO na ginagamit nila ito upang pagkakitaan ng mga motoristang lumalabag sa batas trapiko. Anila, bahagi ito ng pagdidisiplina at solusyon upang maibsan ang matinding traffic sa Metro Manila. Pero patungkol muna, Ma'am BH, tungkol doon sa tubig. Di ba magkakaroon ng mga water interruption? Isa sa pinaglaban mo, kung hindi ako nagkakamali, noong nakaraang term nyo, yung huling term, ay yung patungkol sa tubig. Yes. Na alam niyo naman talagang basic service kasi ang tubig, di ba? So, ito ba sa darating na itong ating kongreso ngayon sa pang 16th Congress, 17th na ba ngayon? 17th na. 17th Congress, patuloy niyo pa rin bang ipupursige yung huli nating na ipaglaban patungkol sa tubig? Syempre patuloy pa rin tayo magbabantay, Attorney George. Although happy naman ako dahil talagang na lahat ng mga sinabi ko nung ako'y nag-privilege speech ay na-address at hindi nakapagtaas talaga ng presyo ng tubig dahil nga napakita natin na walang dapat itaas dahil dati nang sinisingil ang mga bagay na ito sa atin. Pero syempre nagpasa pa rin tayo ng batas para magkaroon ng Water Regulatory Board. Kasi napaka-importante niyan dahil hindi lang naman Metro Manila ang concern but buong Pilipinas. Itong water interruption na ito, ano ito sa palagay nyo? Dahil ito sa mga maintenance works na ginagawa o dahil talagang kulang pa rin ang tubig natin sa mga water reservoir? Ang problema kasi hindi kasi sila naghanap ng mga bagong sources of water talaga eh. Kahit na matagal na yan na nasa budget nila na binabayaran natin, hindi talaga sila nag-establish ng maraming sources of water. Yun pala ang dapat din na patutungkulan ng yung mga bagong liderato ng ating MWSS, lalo na rin ng Maynila at saka Manila Waters. Because nakakasingil na sila sa atin from the very start tungkol dito. Gamitin na lang nila yung pera para mas marami na tayong sources of water. Ayan, at sa pagpapatuloy ng ating balitaan, inihayag na Land Transportation Chief Assistant Secretary Edgardo Galvante na posibleng umpisahan na sa Oktubre
ang implementasyon ng 5-year validity ng driver's license. Ayon kay Galvante, per region ang gagawing pagpapatupad nito, ngunit uunahin muna ang mga lisensya dito sa National Capital Region. Una nang inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang SONA ang plano ekstensyon ng validity ng driver's license mula sa kasalukuyang 3 taon upang mapabuti ng pamahalaan ang serbisyo sa publiko. Bukod sa lisensya, inihayag din ngayon ng LTO na humingi na sila ng authorization para sa emergency purchase upang marisolba ang mahigit na 6 na milyong backlog sa plaka. Ay buti naman, may pagkilos na. Hindi, at saka yung 5 years, maganda-ganda na rin yun. At least di ka pa balik-balik sa LTO. Tama naman yun, ma'am. At saka pagka medyo mahaba-haba na yung life noong card, kahit paano. Sulit. At saka kukonti na yung graft and corruption. Exactly. Yung mga ngutong-ngutong niya, at saka yung mag-aasikaso kunwari ng lisensya. Tsaka siguro naman wala na mag-backlog. Ay, syempre. Yan po ang mga balita na dapat nating malaman. Ipaalala ko lang po sa inyo na open ang ating linya para sa inyong medical at legal consultation. Tumawag lang po sa 442-6244 Local 157 upang makausap nyo sila Dr. Philip Tan at Attorney Miguel Inocencio. At syempre, pwede rin kayong magsadya sa UNTV Action Center o tumawag sa telephone numbers 442-6254, 442-6255, 442-6244 Local 181. Yan po ay mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, at hanapin niyo po si Dayan at si Rome. Bisitahin din natin ang ating social media accounts, facebook.com/serbisyong kasangbahay, Twitter at UNTV_SK, and email serbisyongkasangbahay@gmail.com. At siyempre, sa aming pagbabalik, makakausap na natin ang ating panuhin mula po sa Department of Health. At kung mayroon kayong mga nais itanong, magmensahe lang po sa aming Facebook account sa Serbisyong Kasambahay. Diyan lamang po kayo magbabalik ang Serbisyong Kasambahay. Nagbabalik po ang Serbisyong Kasambahay at muli ito po si Attorney George Erwin Garcia. At ako naman po si Congresswoman Bernadette Herrera D. Attorney George, itong susunod nating segment ay nagpapatunay na masusukat ang katapatan ng isang tao kapag naharap siya sa isang matinding tukso. Yung tipong hawak na niya ang pera pero di pa rin niya iniinteresan ito. At totoo yan, Congresswoman, ha? At yan ay ipinamalas ng isang pulis. Panoorin niyo po ito. Ang pagiging matapat, walang pinipiling oras, panahon, pagkakataon at higit sa lahat ay walang sinisino. Ito ay kaugalian na nararapat na pinagyayaman ng bawat isa sa atin. Kaugalian na dapat taglayin anumang estado sa buhay, mayaman man o mahirap. Katapangan at mapagkakatiwalaan. Ito ang nangingibabaw sa pulis na si Police Officer 3 Elson Banasan. Nasa kasalukuyang kabilang sa opisina at tauhan ng Headquarters Support Service. Siya ay mula sa Special Action Force Unit na tinaguriang Elite Force ng Philippine National Police. At sa loob pa lamang ng 3 buwang pagkakalipat niya sa Headquarters Support Service ay kinilala na agad siya ng pamunuan ng PNP dahil sa kanyang kabutihang loob at katapatan sa kapwa. Bali, nung naglalakad po ako sa papunta ng barracks para magluto, galing po ako ng palengke nung time na yun. So, napansin ko po na may kalat dun sa daanan. So, pinabuti ko pong pulutin. At nung pinulot ko po, napansin ko po na may parang may laman sa loob. Nung sinilip ko po, mga pera pala yung laman. So, tinala ko po agad yun dun sa opisina. Mangha, gulat at pandandali ang pagkalito ang unang naramdaman umano ni PO3 Elson Banasan ng mga panahong yun. Ngunit nangibabaw ang pagiging pulis at likas na katapatan. Napulot ko po yung pera, naisip ko po kung kanino ko po ibabalik, kaya dinala ko na lang po sa opisina. So nung time na yun, nung binilang po namin yung pera, saka namin napansin na may nakasulat pala ng pangalan dun sa brown envelope na.
Dahil may pangalan sa loob ng napulot niyang sobre na may lamang 38,000 pesos, ay hindi na naging mahirap sa kanila ng kanyang hepe ang paghahanap sa may-ari ng pera. Nung nalukit po namin yung tao, tapos nag-report po siya dun sa opisina namin. Nung sinabi ng commanding officer ko na ito na yung dumating na ito na yung nagsauli ng pera mo. Sabi niya sa akin. So, hinawakan niya ako, sir. Tapos, nagpasalamat siya sa akin. Dahil dito, noong Agosto 1 ay pinarangalan si PO3 Elson Banasan kasabay ng pagdiriwang ng ika-24 na taong anibersaryo ng Police Community Relations. Para sa akin, naniniwala naman po ako na sa lahat ng kasamaan ko sa serbisyo ay kung sila man po yung nakapulot dun sa bagay na yun ay nakakasiguro din po ako na ganun din po yung gagawin nila na ibabalik din po nila dun sa nagkamayari. Tunay na ang kabutihan at katapangan ng isang tao ay marapat na kilalanin, lalo na ng isang alagad ng batas. At yung pagpapatuloy lang yan, Kong, na yun na nga yung sinasabi natin, na meron mang napapabalita na medyo mga pangit na ugali dyan sa kapulisan. Hindi naman lahat. Hindi lahat. Huwag Talaga i-generalize, Oo, mapipili mo naman talaga lang. Mapipili mo. Okay, saka tingin mo yan, nagpapaangat ka agad sa imahe ng kapulisan pag may honest tayong nakikitang ganyan. Correct. At syempre, lalo na pagka ikaw miyembro ng pulis, lalo na pag ikaw ay miyembro ng nasa pamahalaan, public service kasi yan eh. Oo. Kung yun nga nasa pribadong sektor, nagkakaroon ng malawakang public service, lalo na silang naandyan. Tsaka mababalik mo yung tiwala mo eh. Mababalik mo yung tiwala sa kanila. Kaya mabuhay ka, PO3 Elson Banasan. At saka yun nga panghuli ha. At syempre, lagi namang sinasabi ng mga ganyan, ng mga honest na tao, hindi naman amin yan eh. O hindi naman akin yan, ba't naman kakamkamin ko? Di ba? Mas maganda yata sa kalooban na ito'y binibigay ng kusa. Yes. Kesa yung may ibang tao na baka gagamitin sa mahalagang bagay yun, importante. Ayun, hindi mo pa naibigay, baka ang katapat pa noon ay buhay. Ayun. Kaya sana lahat ganyan. Lahat attorney. ganyan. Gayahin Congratulations. natin. Yes. Okay. Gaya po ng ipinangako namin kanina, mayroon po tayong panauhin ngayon na magbibigay sa atin ng updated information tungkol naman sa dengue. Pataas ng pataas ang dengue cases sa Pilipinas. Katunayan, may mga ospital na hindi ma-accommodate ang paraming mga pasyente dahil sa kakulangan ng hospital beds. Kaya naman, lalong nag-igting ang pagsisikap ng gobyerno para malunasan ang paglaganap ng dengue. Hindi nagkukulang ng kampanya ang pamahalaan, maging ang mga pribadong sektor upang tumaas ang awareness ng mga Pilipino sa pag-iwas dito. Subalit sa kabila ng paghahanda na nanatili itong pangunahing sanhi ng kamatayan dito sa Pilipinas, lalo na ang mga bata. May iba pa bang ginagawa ang Department of Health upang malunasan ang dengue outbreak sa bansa? Bukod dito, nakahanda na rin ba sila sakaling lumaganap na ang Zika virus sa Pilipinas? Ilan lamang yan sa mga tanong na sasagutin ng ating panauhin sa araw na ito. At para sagutin po yan, narito po ang ating panauhin si Dr. Enrique Eric Tayag, ang OIC Assistant Secretary of Health sa Office for Technical Services at nagkataon din spokesperson ng Department of Health. At kung meron po kayong gustong itanong sa kanya, mag-message lang po kayo sa aming FB account sa Serbisyong Kasambahay. Magandang hapon, Congresswoman. Isa sa pinaka-paborito ko yan sa Department of Health. Oo naman, si Doc Eric. talagang the famous Doc Eric. Magandang hapon po. Magandang hapon, Attorney George. Magandang hapon, Congresswoman Bernadette B. At magandang hapon po sa inyong lahat. Usapang lamok tayo dito sa Serbisyong Kasangbahay. Correct nga po. Favorite ko to si Doc. Ako rin, kaya ayaw kong tumingin masyado, baka bigla akong yayain sumayaw nito eh. Oo nga, Wala akong alam, wala akong marunong dyan eh. Pero alam niyo po seriously, na kinakailangan din na ibalik natin ang usapan doon sa topic natin ngayon, binanggit na ni Congresswoman kanina, yung issue po ng dengue. Alam niyo, baka nakakaligtaan po natin, umuulan, umiinit, yan po kasi ang kalimitang lumalala ang dengue. Doc, masimulan ko na po, more or less po sa tala ng ating Department of Health sa kasalukuyan, ilan na po ba yung cases ngayon nung pumasok lalo na itong tag-ulan na ito ng dengue po sa bansa? Mula po January 1 hanggang July 16 ng taong kasalukuyan, meron na po tayong naitalang 66,200
Sa 66,299. Mukhang marami, ano po? Tama po, Subalit yan po ay mula sa iba't ibang rehiyon sa ating bansa. Ngayon, tinignan po namin sa Department of Health sa nakalipas na 4 na linggo kung saan merong pagtaas. Kasi ito yung mga panahon kung saan talagang inaasahan namin yung pagtaas sapagkat tag-ulan na. At yan ay dadami pa sa mga susunod na linggo o buwan. Ito po ang Region 4A, Southern Luzon. Cordillera Administrative Region, naririnig nyo na po yung mga ulat sa Baguio. Tama po. Sa Visayas po, ang Western Visayas, lalo na dyan po sa Iloilo. Central Visayas po, yung Cebu Region. Sa Mindanao, marami-rami tayo, Congresswoman D. Zamboanga Peninsula, nandyan po yung Northern Mindanao, Davao Region, at saka po yung Soc-Sargen. Benguet po, parang recently, parang napabalita Kasama na po sa tumaas. Cordillera Administrative Region. Ngayon, tinitingnan po namin kung meron na tayong outbreak. Wala pa. Wala. May magagawa pa tayo sa makatuwid. So, ano mga programa ng DOH para dito? Meron kaming 4S. Opo. Matagal-tagal na rin to para madaling matandaan. Yung unang S, search and destroy. Opo. Ano yung search and destroy? Sapagkat alam natin yung mga lamok po ay sa malinis na tubig po naglalagak ng itlog. Hanapin po natin yan. Ngayon, pangkaraniwan, pag tinatanong namin yung mga kababayan natin, akala nila yung sa pusali, sa kanal, marami po tubig doon, hindi mabubuhay yung itlog o Itlog doon. kiti-kiti. Opo. So hanapin po natin sila doon sa mga hindi nyo inasahan. Kasi marami sa mga kababayan natin na nag-iimbak pa rin ng tubig sa drum. Kung wala pong takip yun, tsak maglalagak ng itlog po rin lamok. Yung mga lumang gulong, napakarami. Dami Dito, doon. dito lang sa atin sa Maynila, napakarami po niyan. Sa loob po nun, may tubig doon. Yung mga trapal po, akala nyo, kasi parang bubong, naiipon po tubig doon. Sa mga tents, Doc? Sa mga tent. Sa loob ng bahay po, hindi nyo napapansin sa kusina, sa banyo, kung saan basa, nandun po yan. Pangalawang S po, self-protection measures. So hindi tayo naghanap, hindi natin naagapan, hindi natin natabunan ng lupa. Kakagatin tayo ngayon kasi in 2 weeks time, yung kiti-kiti ho, adult mosquito na yon, day biting yon. Babae lang nangangagat, Congresswoman. Parang tawa ka, attorney. Pag kinagat tayo nun at nagkataon na may kinagat silang pasyenteng may dengue, may isasalin sa atin ngayon yon. So kailangan suot tayo ng mahabang sleeves, kung hindi naman maglalagay tayo ng insect repellent. Siya nga pala, ang aming kagawaran, mabuti na lamang aming kalihim, Secretary Pauline Jean Rosel Ubial, naasikaso na maglabas kami ng mga kulambo, insecticide treated na to. Ngayon magtataka yung mga kababayan na, kulambo, wala naman natutulog sa umaga, meron po. At protection nyo po yan. Yung may screen sa bahay, makakatulong yon. Tama po. Pangatlong S, seek early consultation. Huwag niyong baliwalain. Basta may nakita ka daw o naramdaman Pag may lagnat, sintomas. skin rashes, tapos bantayan niyo yung warning signs. Opo. Biglang pagkirot ng sikmura, nahirapang huminga, nagkakaroon ng balingoy-ngoy, pagdugo sa gilagid, namamanas, tulog ng tulog. Yun po ay mga warning signs. So, kailangan po dalhin nyo na yung bata. At ngayon po, tagubilin po ng aming kalihim yung mga ospital, government man o pribado, nandun kayo sa mga lugar na nabanggit ko kanina na mataas yung kaso ng dengue ngayon, maglagay na kayo ng dengue express lane. Unang-una, may iwasan yung mahabang pila. Pangalawa, mabubukod nyo at matitignan kaagad yung pinagsususpetsyan yung may dengue para hindi sila masama dun sa ibang pasyente na hindi naman dengue para maasikaso kaagad. At pang-apat, pinaliliwanag po namin, tutulungan nyo kami, nabalitaan ho namin, maraming local government, basta na lang nagfa-fogging para lang maipakita na may ginagawa. Lumilipat lang naman yan, di po ba, Doc? Bukod pa po ron, kailangan may preparasyon. Yun. Baka labas lang ng bahay yung binubugahan nyo, tandaan nyo po yung lamok nasa loob din ng Papasok din lang ng loob ng bahay. Karaniwan na sa atin, ayaw natin magpapasok sa loob ng bahay. Opo. So hindi rin magagawa yung tamang pagpa-fogging.
Tapos minomonitor namin kasi baka may nagkakalakan ng mga fly-by-night na Ayun, insecticide. Pero di ba Eh, meron yun na yung po mga ay hindi water-based? It doesn't makakatulong. matter kung water-based, hindi pa rin pwede It yun. doesn't matter, pero kailangan prepare po yung Community. community. Kaya nga ngayong Sabado, mas maganda, Apo. mga kasama natin dyan sa barangay, total mag-i-eleksyon na, kampanya nyo yung dengue muna. Pero Doc, paano natin masasabi na may outbreak? Ano ang pinakabasihan o pinaka-criteria ng DOH na sabihin ay may outbreak na ng dengue? Oh, yan ang inaagapan ng Department of Health. Alam nyo ba na linggo-linggo may datos kami ng bilang ng dengue sa bawat barangay. So ang ginagawa namin, kinukumpara namin yung bilang ng kaso sa isang barangay kumpara sa nakalipas na 3 taon. At doon namin malalaman. Halimbawa, may isang barangay, inaasahan lang namin 3 kaso. Tama. Nang tinignan namin yung record ngayon, naka-6 na sila. May hudyat na yon na baka may outbreak. So pinatitingnan na namin kaagad yung lugar. So anong gagawin na yun? May preparation na, pero magpa-fumigation pa rin. Pero with preparation. Depende po kung gaano ka prepared yung komunidad, kung merong trained, kasi kailangan may training ka rin Opo, noon. opo. Hindi naman po pwedeng basta ka magbubuga ron. At kung talagang tayo ay kumbinsido na marami talagang pinaglagakan doon ng itlog Opo. ng lamok at hindi talaga na gawan ng paraan. Una muna yung first line of defense natin. Panghuli na po yun. Itabi natin yung para may natitira tayong panlaban sa mga lamok. Wag ho nating abusuhin. Doc, ang kalimitan lalo-lalo na po sa ating mga kababayang mahihirap, sasabihin siyempre kapag lalong ganyang sakit, naku, medyo pang matagalan yan, medyo mahal. Pwede naman siguro tawa-tawa na lang ang gamitin natin dito. Ano po ba talaga yung bang mga ganong klaseng yung mga medicinal plants na ganyan, may natutulong ba yan base sa pag-aaral din ng Department of Health? Unang-una, ang nangyayari po sa isang pasyente may dengue, nawawalan po siya ng tubig sa katawan pero hindi po nakikita natin katulad sa diarrhea. Yan po ay lumalabas sa mga ugat natin. Nandiyan pa sa katawan natin. Pagkaraan ng 2-3 araw, bumabalik yan. So bali dahil lumabas yan doon sa ugat, maapektuhan po yung ating blood pressure na pag hindi naagapan, magkakaroon tayo ng organ failure, hemorrhage. So anong gagawin? Kailangan mapalitan yung tubig na akala natin nandiyan pa sa loob ng katawan natin. May bibigay kaming tip. Kung wala kayong Orisol, oral radiation salt solution, Yes, sir. sa bahay pa lang, habang pinabababa nyo yung lagnat, paracetamol lang iinumin, magtitimpla kayo na 1 litrong tubig, siguraduhin yung malinis, salin nyo sa pitsel, tapos timplahan nyo ng 6 na kutsaritang asukal, kalating kutsaritang asin, lahat naman ng bahay may asukal at asin, haluin nyo ho yun, itakal nyo sa tasa, painumin nyo po sa bata habang hinihintay nyo po ang pagdulog nyo po sa mga health center at para malaman kung siya nga ay merong dengue o baka ibang sakit Baka naman po. talagang hindi naman Opo. hindi naman dengue. Tapos pinaliliwanag din namin na baka inaasahan ng mga tao kailangan ng dugo. Opo. Magkaroon na naman ng hindi sinasadyang pagtaas ng konsumo ng dugo. Hindi po. Ang kailangan po, i-monitor po yung bata o kung sino man. Karaniwan kasi Congresswoman, nare-report sa amin 38% nasa edad 5 hanggang 14 years old. Yun ang nabibiktima. Doc, di ba meron ng vaccine? Meron na ba to? Na-implement na ba yung Na-introduce vaccine? na namin Introduce na? simula nung April. Unang dose yun. Kaya Okay. lang after 6 months yung second dose. Alright. And then another 6 months yung third dose. Sa makatuwid, doon sa mga pampublikong paaralan, sa mga grade 4, 9, or 10 years old, kung saan binigay namin sa 3 region lang. 3 region Kasi pala. kailangan malaman natin talaga yung resulta. Result. Okay, Tama. hindi pa to proven At na saka effective. nirekomenda naman ng WHO, unahin nyo muna yung lugar kung saan mataas talaga yung bilang ng dengue. Huwag doon sa lugar na hindi namang ganong kataas. Correct, opo. So ito yung Metro Manila, ang Central Luzon at saka ang Southern Luzon. So umabot na po, Congresswoman, sa 480
89,000 ang nababakunahan. Ang dami na rin. Okay, yung pangalawang yugto, magbabakuna kami simula Oktubre para sa second dose. And so far, out of the 400 naman, wala namang nagkaroon ng dengue case. Yan po ang minomonitor namin. Kaya Yun. katuwang namin yung mga eksperto na galing pa sa ibang bansa. Ang mata kasi ng mundo nasa atin sapagkat tayo ang unang bansa Na merong ganitong klaseng na nag-introduce na sa publiko. Yung marami namang bansa na meron ng bakuna pero sa private sector. Ayan. Tayo ay talaga ganito karami yung binakunahan natin. Subalit, sapagkat mga bata binabakunahan, hindi ho ibig sabihin nun, meron na tayong dahilan para wag gawin yung 4S. Tama. Yes. Prevention pa rin is the best cure. Pero pagdating naman po, Doc, sa Zika virus, meron na po ba tayong mga cases dito sa ating bansa? May mga nare-report na tayo. Subalit, hindi yung nare-report natin na meron na tayong local transmission. Hindi katulad sa Estados Unidos. Ang binabantayan kasi natin, yung mga kababayan natin, o kung sino man, yung mga travelers na bumibisita sa atin na nanggaling sa mga bansa na merong talagang transmission ng Zika. So, isa po sa magiging kasama sa monitoring namin, yung mga atleta natin Na galing sa Rio Brazil, sa Brazil, Olympics. opo. Opo. Inaasahan namin na mag-uuwi sila ng gold medal pero wag sana mag-uwi. Zika virus. ng Zika kasi siguraduhin po natin yan. At binigyan na po namin sila ng tip, Congresswoman. Para kung anong Oo. gagawin. Hindi tip para magka-gold medal, pero Get tip tip. para wag silang magkasakit. Baka ibang po pasalubong doon. sa At saka maganda na pag-uwi nila, naka-gold medal na, pero walang Pero sakit. walang Zika. Yun. Pero gaano po tayo kahanda, Doc, dito sa Pilipinas? So far, simula ng itong Zika virus na to ay maging malala sa ibang parte ng mundo. Kung ang magiging basihan natin itong dami ng dengue natin, namimiligro tayo kasi yung lamok na nagdadala ng Zika, yun din ang lamok na nagdadala ng dengue. Kaya ito, binibigyan tayo ngayon ng pagkakataon na gawin natin yung 4S para wag na nating hintayin na pag Zika na yung dala niyan, mahihirapan po Yes, tayo tama. katulad ng ibang bansa. So, ito po, dengue pa lang yan, lubos-lubusin na po natin sapagkat yung gagawin po natin yan, yung po makakatulong para hindi po tayo malagay sa panganib kung Zika na ang dala ng mga Nangangulugan pala, Doc, talagang mas mabigat in terms of yung classification ng illness, mas mabigat kapag Zika kumpara Opo, sa kasi may dengue. mother-to-child transmission. Para sa kaalaman ng lahat, nagbabantay rin kami sa mga ospital, yung mga baby na may microcephaly. Ibig sabihin, ang sinilang maliit yung ulo. Oo nga po. Magkakaroon to ng developmental problems. So, wala pa naman tayong nare-report ng ganon. Pero, hindi tayo dapat kumpiyansa na hindi mangyayari yun. Kaya nga, dapat gawin natin po yung dapat nating gawin. Sabi nga ng aming kalihim, all for health towards health for all. Oh, yun. Lahat po tayo dapat may pakialam. Doc, may iba ko. Kasi alam mo na mula nung naging presidente, si Presidente Duterte, ang focus talaga is drugs. Kamusta yung programa ng DOH para dun sa mga drug-related cases natin sa ating bansa? Unang-una, meron kaming treatment and rehab centers. Okay. Ang unang pinagtutuunan Hindi ba namin pansin, napuno, Doc? nagulat kami. Parang na-overwhelm tayo masyado, Doc. Yun ang pansin ko rin. Nagulat kami. Sabi, saan galing yung mga to? So, ngayon, ang aming Assistant Secretary, si Asek Punsalan, ang siyang naatasan ng komite na nagpapalabas ng mga alituntunin sa implementasyon para matulungan natin mga kababayan natin na lulong sa ganitong addiction. Sa amin po napunta yung assessment sapagkat ginawa ng one-stop shop. Kasi para sa kabatiran po ng nakikinig o nanonood, bago ka mapasok sa amin sa Treatment Rehab Center, Tama po. kailangan meron kayong petition na pirmado ng Regional Court. Trial Court.
At hindi rin kayo makakalabas doon Nang wala rin. nang wala rin yun. Tama hindi po. naman ganun karami. Umaasa kami, yung PAGCOR, matutulungan kami. At ang aming kalim, nagpapasalamat din sa mga pamahalang lokal. Sila mismo naghahanap na ng mga lugar na paglalagyan ng gusto na magbagong buhay. Pero siyempre, Doc, di ba, simula nung pumasok itong kampanyang ito ng pamahalaan, napag-abutan naman na yun na nga, merong paghahanda tungkol sa Zika virus. Meron tayong, hindi naman outbreak nga na tinatawag, pero may mga insidente tayo ng dengue. So, kamusta naman yung budget ng DOH? Siyempre, biglang pumasok ito ngayong drug-related cases na ito, lalong-lalo na yung rehabilitation, malaking pondo ang kailangan dito. Nagpapasalamat kami sa ating Pangulo sapagkat malaking pondo po ang pinagkatiwala niya sa amin sa kagawaran ng kalusugan. Subalit kalaki po nito ang aming responsibilidad na ito'y magamit po ng maayos at tama. So hindi po namin sasayangin ang bawat sentimo doon sa mga bagay na sa palagay natin ay hindi makakatulong po sa kalusugan natin. So kaya yan, pinag-iisipan na kung palalawakin pa, pararamihin po ang treatment rehab center. May binabalak na magbukas ng 4, Congresswoman, mga 2,000 beds. Sa studies nyo ba, talaga bang nag-i-improve yung mga taong napapasok sa rehab? O sometimes sinasabi nila, lumalawak pa daw ang network. Attorney, maraming nakikilala doon at mas imbis na user, paglabas pusher na. Napunta po ako binisita ko po yung treatment rehab center natin sa Bikutan. Okay. Nakausap po yung mga nangangasiwa doon. Inamin naman nila na meron nagkakaroon ng relapse, pero ito ay nasa 20%, 30%. Marami ho kasi mga bagay-bagay nakaka-impluwensya po nito. Una na po yung suporta ng pamilya. Congresswoman, importante yung suporta ng pamilya kasi yung pagbabago po nila malalagay sa bayad ng alanganin. Pangalawa, yung aftercare. Kasi yung pag-asa nila sa buhay, kaya maganda yung ginagawa ng pamahalaan po natin na kung saan hindi lang ang attention sa droga, kundi meron silang trabaho. Kung gusto pang bumalik sa pag-aaral, meron. Kompleto po yan. Hindi lamang po sa kalusugan na Comprehensive dapat. talaga. Opo. Tama. Kaya Doc, magawa ka na ng wishlist mo kasi sigurado makikita kayo ni Congresswoman Sa budget hearing Sa natin. budget hearing Meron na kaming champion. Yes. Meron yan. Siguradong sigurado. Napaka po ng aking cost dito sa drugs dahil meron po akong malapit sa akin na talagang nahirapan kaming pagalingin. Ayun. So, nagpapasalamat po tayo. At tayo na paunlakan ni Dr. Eric Tayag, ang OIC, Assistant Secretary and Dancing Secretary ng Department of Health, Office for Technical Services at ang spokesperson ng Department of Health. Kaya muli, paalala lang po namin, open ang linya for medical and legal consultation. Tumawag lang po sa 442-6244, Local 157 at makakausap niyo po sina Dr. Philip Tan at Attorney Migs Inocencio. At siyempre mga kasambahay, tuloy-tuloy ang serbisyo sa pagbabalik ng Serbisyong Kasangbahay. Ito po ang Serbisyong Kasambahay at tuloy pa rin po ang pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan. May kasama po tayo dito na mga dating involved sa illegal drugs at gusto nilang sumuko, attorney. Una, itago na lang natin siya sa pangalang Jojo. 21 years old, siya ay dating runner at user ng droga. Buwan ng Hunyo, ngayong taon nang tuluyan siyang mahinto sa involvement niya sa drugs. Lumapit siya sa UNTV Action Center dahil natatakot siya at ang kanyang pamilya na makasama siya sa mga mapatay. Gusto niyang malaman kung paano siya mapoprotektahan. Ayaw niyang lumapit sa kapitan ng kanilang lugar dahil naniniwala siyang involved din ito sa droga. Oo nga, buti na lang sa atin pumunta rin. Oo nga, totoo yun. Mas maganda na yung naging desisyon nila sa atin sila pumunta. At anong pangalan ma'am nung inyong Jojo. Si Jojo. Si Jojo. Si Jojo. Mamaya na natin tuloy interview si Jojo. Sige. Pupuntahan natin yung pangalawa po dahil meron pong pangalawa ng kasama rin ito si Jojo. At ito naman po ay si alias Anton, 32 taong gulang. Dati po siyang pusher at user ng droga. Buwan ng Abril ngayong taon nang tuluyan na siyang mahinto sa involvement niya sa drugs. Natatakot din siya na makasama
sa mapapatay. Talagang maraming natatakot na sila'y mapatay. no? Mula nung simula eh. Oo. Seryoso kasi at hindi naman sa nananakot tayo. Ako napapansin ko ma'am dahil araw-araw din tayo nagbabalita tuwing umaga. Talaga namang seryoso kasi at kung sasabihin man na maaaring may pag-abuso or what, later na yon. Ibigay na. Pero ang punto talaga seryoso kasi ang Pangulong Pero di ba, nakakalungkot, attorney, kaya naman pala eh. At siyempre, atin munang tanungin si Jojo at Anton. Jojo. So, Jojo, ikaw ay hindi lamang gumagamit dati, tulak ka rin. Meaning, parang ikaw yung utos-utosan nung nagtutulak ng drugs. At malaki ba kinikita pagka ganyan? Pagka runner? Hindi naman po. Anong drugs ang binibenta mo? Bato rin po. Ano ba yung bato, attorney? Shabu. Shabu. Anong kinikita ng runner? Sinasama lang rin po. Magkano? Sa bawat bato or na binibenta, magkano kinikita nun? Sa 200, 300 lang po. Depende sa timbang ano? Timbang At kalimitan, alam mo sa ganyan, marurunong din natitimbang ba ng 249 grams? Bakit hindi 250? Kasi yung 250, punishable by life imprisonment na yun So 249 kasi medyo para hindi naman life imprisonment. May mga ganun din yung pagtitimbang. Sa naging negosyo nyo yan before, more or less naman, Joe, yung mga nagiging kliyente nyo before, hindi lamang yung mga, sabi natin, mga mahihirap, kung hindi yung mga nakaririwa-riwasa din. Yung panahon na yon. Marami rin po. At ikaw ay tumigil ka ng mga bandang Hunyo na. Opo. Na ito. Dahil bago nag-Hunyo, nagsimula na yung action kaagad lalo na yung magsalita yung ating Pangulong Digong Opo. Gaano kayo katagal gumagamit ng droga? Ako pa 1 year. 1 year. Ikaw naman, Anton. Ako po, 15 years old po ako natuto eh. Ilang taong ka na? 32 ka na ngayon, no? 32. Wow. Medyo Ang haba, mahaba-haba na rin ano yung nagsimula ka talaga sa shabu? Opo. Paano ka napasimula dito? Nagustuhan mo? May nagbenta rin sa'yo? Tas mula noon, may nagturo sa'yo kung paano magbenta? Hindi po bali po na isama lang ako nung isa kong kaibigan. Pinatikim niya ako. Hindi ba meron ngayon uso ngayon sa bawat syudad, sa bawat mga barabarangays, may pinapalista yung mga pangalan na gustong sumurrender, gustong magbagong buhay. Sa mga lugar nyo ba kung saan kayo nanggaling, walang mga ganon, walang palistahan, walang inganyo sa inyo na ipalista yung mga pangalan? Hindi, ako po nakakatok na po kasi ako eh. Okay. Pero ako po, ang sa akin lang po, gawin po nung hindi kung yung mga barangay tanod po doon. Oo. Kasi syempre po, markado po ako. So parang ikaw din. Sila po ang nagbigay ng pangalan ko sa PNP. So hindi ka makapagtiwala rin, mahirap na. Mas pinuntahan ka. Pero sabi mo nga, yung kapitan nyo, involved din. Opo. So, dapat sinumbong mo sana doon sa kapulisan nung kinausap ka ng PNP. Kasi po nung pumunta po yung mga polis dun sa bahay po namin, wala po ako dun sa bahay. Okay. Bali, may nakakita lang po na kaibigan ko. Siya ang pumunta sa akin. Kaya ngayon, pumupunta ka dito para imbis na mapuntahan ko ulit, ikaw na sasamahan ka Baka na maya doon. hindi nakatok yung Kasi po, mangyari sa'yo. ang gusto ko po sana mangyari, yung susuko po ako, pero para malinis po yung pangalan ko. Kasi po meron po silang policy yata ngayon na kapag sumuko ka, magtuturo ka pa ng 5 hanggang 10 katao. At yun ang gusto mong gawin. Hindi po, ibig ko sabihin, hanggat maaari, Hanggang sarili mo na lang. hanggang sa paglilinis lang po ng pangalan ko, ayoko na po magtuturo po ako At ng kahit. magdadamay ka pa ng iba. Bahala na sila sa buhay nila. Ito naman si Jojo, nakakatok ka rin ba? Hindi po. Wala naman. Hindi naman. Talaga ito galing lang sa puso mo at saka bukal sa iyo. Opo. At si nanay naman, Nay, magandang hapon po. Magandang hapon din po, attorney. Opo. Ako po, attorney, pumunta po ako dito kasi gusto ko pong iparehab yung anak ko. Sige po. Okay lang yan, nanay. Opo. Bakit, nasaan po siya sa kasalukuyan? Andun po sa bahay. Opo. Nagdiretso na po akong pumunta ng PDEA. Opo. Pinagpaalam ko po doon sa kapitan na ipaparehab ko po yung 2 kong anak. Pumayag naman po siya. Sabi niya, sige gawin mong magagawa mo. Parehab mo ang anak mo hanggang maaga. Opo. Kasi dito may surprise surveillance sa amin.
Kasi po, meron po silang hinahanap ngayon na tao doon sa lugar namin na nangungupahan daw po doon sa palibot namin. Ngayon po yung anak ko nga kasi po nangangalakal siya ng mga basura, kung ano-ano po. Tapos yung isa naman po, bali 2 po attorney papasok ko para maging tahimik po ako sa bahay. Ngayon po, natatakot po ako baka mamaya isang araw hilahin yung anak ko. Pero matagal na rin po ba ang anak nyo na involved at gumagamit po sa Gumagamit po siya, ng drugs? user lang po siya, attorney. Opo. Ngayon, pinagpaalam ko po yan sa kapitan namin. Opo. Ngayon, ang problema ko, attorney, na process ko na po yung papel sa PIDEA. Ang inaano ko lang po, makahingi ako ng tulong kay Presidente Duterte na maiano yung anak ko doon kasi ang laki po ng babayaran sa loob na. Yung anak niyo po ba naman ay bukal din sa kanyang kalooban? Nag-usap na po kami. Willing po sila. Opo. Alam niyo naman po, ang drug dependent, minsan maayos ang isip, minsan malabo. Ngayon, pag nakikita nila akong naglilibot doon gabi-gabi, Opo. umapayag na po sila. Dahil Tama-tama, siyempre, kanina yun ang nandito si Dr. Tayag kasi pagmamahal ng dapat isang doon ina tayo talaga ngayon. eh. Hindi na po ako makatulog kasi sabi nung isang kagawad namin kaninang maaga, Opo. may nagpunta na daw po ng mga galing ng krami doon. Dahil isosurveillance daw po yung bagong lipat po doon sa bahay namin. Kaya sabi niya, agarin mo nang makapasok yan para tahimik ka na. Opo, dahil hindi mo rin malaman, maaaring sabi nga ni Jojo, sabi nga ni Anthony. Baka makato. Oo nga, hindi naman pulis lang ang kalaban mo dito dahil may mga kapitbahay na maaaring magsumbong, may mga barangay tanod na maaaring nagbibigay ng informasyon. Kasi may reward system din kasi Yun na Attorney nga. George. Yun na Kaya nga. talagang matindi rin ang reporting ngayon. At dahil dyan, buti na lamang po, alam nyo dito po kasi sa atin sa UNTV, maliban dito sa serbisyong kasambahay ni Kuya Daniel, meron tayo talagang programa lagi ng ng Philippine National Police, but at the same time, anytime na tayo tatawag sa kanila, sila ay willing na magbigay ng kanilang suporta at tulong sa atin. Kaya po nasa linya po natin, si Police Superintendent Elizabeth Hasmin, siya po ang PIO ng CIDG ng Philippine National Police. Ma'am, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo. Ganon din po sa ating mga bisita dyan at sa mga tagapakinig. Good afternoon po. Kasama rin po natin si Congresswoman Bernadette Herrera D, ang ating pong co-host dito po sa programa. Good afternoon po. Yes ma'am, good afternoon po sa inyo. Ma'am, siguro po medyo napakinggan nyo ng konti yung dito po sila pumunta sa amin natatakot daw po kasi lalo na po yung dalawa nating kabataan dito. Tawagin na lang po natin sa pangalang Anton at Jojo. Medyo natatakot daw po silang doon sumurender sa kanilang barangay dahil baka daw po mismo yung barangay involved pa sa drugs. So medyo gusto po nila direct na sa Philippine National Police. Si nanay naman po, yung kanyang anak po kasi ay gumagamit din talaga ng drugs. Napagsabihan na rin siya ng kapitan ng kanilang barangay na mas magandang isurrender mo na yung anak mo, iparehab mo na. Sa mga gantong klaseng pagkakataon po, ano po yung mga SOP po ng Philippine National Police, ma'am, at Police Superintendent? Actually po, kagaya kanina po, yun nga ho, itinawag sa amin yan, kung maaari daw po makipag-ugnayan sa aming opisina, dun nga po sa possible na actually tinatawag kasi nila na voluntary surrender, hindi po natin tinatawag na voluntary surrender dyan kasi nga, wala naman pong isinumite or wala naman pong kaso na na-file pa laban sa kanila. So parang tayo po, kinukonsider natin yan as parang sinubmit po nila yung sarili nila for dun sa kadahilanan nga po na sila ay either gumagamit or sinasabing nagbebenta po na ipinagbabawal na gamot. So ito naman po yung binabanggit, medyo na-monitor ko po ng kaunti at medyo maingay rin po kanina sa opisina. But anyway, yung binabanggit po kasi niya na natatakot siya sa barangay, sa kabatiran po ng lahat, maaari naman po silang sumuko sa local police station. I mean, pumunta po para po magpa-dokumento. Ang ginagawa lang naman po dyan, i-record yung kanilang pangalan, yung pagkakakilanlan, para po at least makita po talaga na sincere sila na sinasubmit po nila yung sarili nila for yung ganun pong proseso. Pero sa amin nga po, kagaya nung nabanggit ko, kung magkakaroon man po ng direktiba ang Philippine National Police na kami po sa CIDG ay maaari pong tumanggap ng mga ganyang ating mga kababayan na gusto pong
ipakita nila na talagang sincero po sila na gusto nilang magbago at ipaalam nga po, kagaya yung anak po ni nanay, na willing naman daw po na magparehab. So at least si nanay naman po, and even yung dalawa niyang anak is nagpakita siguro po, or kumbaga parang pinapanindigan nila na talagang gumagamit ng pinagbabawal ng gamot at willing naman po ngang magbago. Ngayon ho, ang magiging problema po kasi yung sa rehabilitation sa ngayon, hindi po natin mabigyan ng katugunan for the meantime, pero tinitingnan pa rin naman po ng ating mahal na Chief PNP at ng mahal na Pangulo kung paano po magawan ito ng paraan. Pero kagaya po nung nabanggit niya na sa PIDEA, meron na po siyang coordination with the PIDEA na mukhang may tutulong din naman po na NGO sa kanila. So sa amin po sa pulis, sa CIDG po, Muntinlupa po ba sila yung dalawang gusto po na voluntary submit yung sarili nila? Muntinlupa po ba yung dalawa? Opo. At pero ma'am, yung isa po nauna kanina, maaari hindi niyo masyado napakinggan dahil po medyo knowledge yung pagtawag namin sa inyo. Yes po. Yung isa po kasi runner din. Maliban sa siya po ay gumagamit, siya po ay matagal na rin na runner din po. At saka na-identify na nakatok na. Opo. So, ang problem po natin dito, yung po kasi kaya medyo may takot dahil baka akalain naman noong mga, alam nyo na, noong mga bosses doon, yung mga amo, sila ay sinisigaw na. So, baka po yung danger din sa kanilang buhay. Ganito po, maaari naman po siyang sila po, yung ating mga kababayan dyan na dalawa. Opo. Maaari naman po natin silang pasamahan nga po sa CIDG. Kausap ko na po yung chief ng aming eastern part po ng southern part po ng Metro Manila para mapuntahan po kung saan yung nakakasakop sa kanila. Kasi ang gagawin po ng CIDG, ibablatter po, i-record po yan sa amin for record purposes, and then after that, sasamahan naman po sila kung halimbawa mo po, Las Piñas or Muntinlupa po, at doon po magkakaroon po ng recording kung ano man po yung mga personal circumstances. Ngayon yung binabanggit niyo po kasi na nagbebenta siya, may proseso po yan, hindi lang natin masyadong maidetalye at maibigay, pero minsan ho kasi yung ganyan na parang magbibigay sila ng voluntary statement upang ilagay nga po ron. Yun po yung sinasabi natin na feeling niya na baka malagay sa alaganin yung kanyang buhay, na may mga nababalitaan po na napapatay. So maaari naman po siyang magbigay ng statement about doon. Pero, yun nga ho, meron din pong kaakibat na kaso pa rin ho yun kung gaya po yan, pwedeng gamitin po sa kanya yan kasi ina-admit niya na pusher siya, di ba po? So, para hindi na po natin masyadong palawigin din po na yung ating ganitong discussion po, medyo may proseso po kasi. Samahan na lang po sila sa CIDG dito po sa Southern Police District. Meron po kaming CIDG na nakabase dyan, si Chief Inspector Romy Lanzarote. Itinawag ko na rin po kanina na baka pwede nilang bigyan po ng assistance. Yun nga pong manggagaling sa inyo. So doon na lang po nila ibibigay yung instruction kung ano po yung mga bagay-bagay na dapat gawin po, yung tamang procedure po. Ayun. Ma'am, kami nagpapasalamat at siyempre alam naman namin na ito may mga proseso at huwag kayong mag-alala, bago po namin sila bitawan dito sa ating programa, sisiguraduhin namin na mas susunod yung proseso. At the same time, makikipag-coordinate kami. Makikipag-coordinate kami doon sa naitawag nyo na pangalan na head ng CIDG sa may eastern side. Ano po? Southern side. Aalagaan na lang po, ma'am, para hindi naman sila matakot. At hindi po, ang gagawin po kasi dyan, yun nga ho, kagaya ng nabanggit ko, yung mga pumupunta po sa mga, yun nga ho, yung nagsasubmit ng sarili nila na sinasabi po, in-admit nila na sila ay user or pusher, may mga kategory po kasi yan kung paano, inililista sila, itinatala po sila. Actually, may mga, tingin ko po, may mga fingerprint po, may picture na para in case na, minsan ho kasi may mga ganyang pangyayari na hindi natin inaasahan. Nag-voluntary punta po siya sa isang police station. Ngayon ho, sabihin ng may fingerprint or may standing warrant of arrest pala siya. So, dumarating po doon sa punto na nakakakuha pa rin po tayo ng mga tao na yung sinasabi natin na matagal ng wanted at hindi nila alam na may warrant of arrest na po pala sila. So, may mga ganong, medyo mahaba po kasi yung proseso talaga. Kaya hindi natin sila pabayaan sa ganyan. Pero,
kagaya po ng nabanggit ko na Yes. pulis din po kami, tao rin po kami na yun nga ho, na hindi naman tayo parang sila, no, konting pag-iingat po. Correct. Maging maingat pa rin po sila sa sarili nila kasi yung mga nababalitaan naman ho, dokumentado naman po yun na talagang may record sila at mga nanlalaban po talaga. So, may mga investigation din naman pong isinasagawa yung ating mga kapulisan kung talagang hindi naman talaga nanlaban or open naman po ang aming ang PNP kung may mga nagko-complain naman po. Inaasikaso pa rin naman po ito. Yun. Ma'am Elizabeth, maraming salamat po ha. Okay Maraming po. salamat at sa inyong patuloy na anuman po. pagtulong sa atin. Ano po? Opo. Walang Ayan. anuman po. Good Attorney, afternoon. si Nanay Corazon naman, punta na lang po kayo kay Barangay Captain na coordinate na po doon kung paano po ang sistema para madala sa rehabilitation yung inyong anak. Na i-coordinate na po namin dito sa UNTV At sa serbisyong hindi naman kasambahay. dalawa, si Anton at saka itong si Jojo. Siyempre bago natin sila bitawan dito, properly ko-coordinate din natin. Ano po? Ayun. Samantala, attorney, bago natin kausapin ang isa pang nanghihingi ng tulong dito, balikan muna natin ang serbisyong naisagawa natin kahapon sa Kasangbahay Update. Tuloy-tuloy na serbisyo pa rin ang handog ng UNTV sa pakikipagtulungan ng iba't ibang mga doktor at espesyalista na nakikibahagi sa mabuting adhikain ng serbisyong kasangbahay. Ang mga hinaing ng ating mga hikahos na mga kababayan ay anggarang nasusolusyonan sa awa at tulong ng may kapal. Sa pagkakataong ito, dalawa sa ating mga kasangbahay ang lumapit sa ating himpilan upang ipasuri ang kanilang mga ngipin na matagal ng panahon hindi na ipapatingin sa isang espesyalista dahil ito sa kakapusan sa pera. Si Bayani at Jong ay kapwa may kanya-kanyang hanap buhay. Sumasapat lamang naman sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Dahil sa kakulangan sa panggastos, maging ang kanilang dental health ay wala na sa kanilang priority lists. Ang pinaka-chief complaint niya po is sa bandang likuran niya, hindi po siya makakain ng mabuti kasi marami po siyang missing teeth. Meron tayong issue with regards to his hygiene, yung paglilinis po ng ngipin. Bago tayo dapat mag-treat ng mga ibang bagay sa mouth natin, dapat sisiguraduhin natin clean po ng mabuti yung ibang mga ngipin para hindi po tayo magkaroon ng infection. Si Ms. Jennifer naman po, ang chief complaint niya is sumasakit po yung ngipin niya, tapos umaabot po hanggang ulo po. May mga cavity po yung ngipin niya, bali may mga butas po na dapat nating fill-upan. Kukuha po tayo ng x-ray and then pagka nakita natin na safe to proceed with the restoration, with the pasta, lalagyan na po natin ng pasta. Isa na namang mabilis na aksyon ang naisagawa kahapon nang maoperahan ang kababayan nating si Merly Ojena. Si Merly ay lumapit noon lamang nakarang July 29, Biyernes, upang humingi ng tulong na maoperahan ang kanyang bato sa kidney. Magkano ba kailangan nito dito sa ganitong... May PhilHealth ba siya? May PhilHealth ka ba, Nay? Meron po. Meron daw. Oo. Pag may PhilHealth, okay na yon. Alam mo naman, kuya, partner kuya, PF is waived. Yan. So, ayan, wala nang professional fee. Si Dr. Joseph Lee. Salamat. Sa patuloy na pakikipagtulungan sa pasyente, nalaman natin na inaksyonan na ito ng host doctor na si Dr. Joseph Lee at UNTV partner na Fatima University Medical Center. Doon sa ating text message na natanggap kay Nanay Sirela, ang sabi niya po ay pinababalik siya bukas ni Doc, kung loloobin ng Panginoon. At itong linggo po na ito ay malalaman naman natin kung kailan siya ma-ooperahan. Yan. Habang nakikipanayam kay Doc Joseph Lee, nalaman natin na isang high-tech operation technology ang isinagawa kay Aling Merly. Ito ay sa pamamagitan ng shockwave therapy. You don't need any incisions or whatever, no? So, at least, yung pasyente hindi nakaka-feel. You see the smoke area coming here? Parang parang smoke. Yun. Ibig sabihin, pag binablast mo siya, napupulverize ngayon yung outer covering ng stone mo. Ayan, no? Parang may usok. Lubos naman ang pagpapasalamat ni Doc Joseph dahil sa mabuting pagkakataon na maging kabahagi sa pagtulong sa nangangailangan.
binabanggit lagi Ma'am Ani ni Kuya ay magbigay tayo ng totoong serbisyo, no? So pag magbigay tayo ng totoong serbisyo, it's always a pleasure na magbibigay tayo na bukal sa ating puso. Thank you Pag very sinabing much. bukal sa puso, charity begins with the heart. Paano po ba yan? Hanggang dito po muna ang ating programa at samahan niyo po muli kami bukas alas 4:30 hanggang alas 5:30 ng hapon. Pansamantala ako muna, pasensyahan tayo kapalit ni Kuya Daniel Rason. Gaya po ng laging sinasabi ni Kuya Daniel Rason, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa patuloy na pagkasangkapan sa ating mga kaliitan para makarating ang kanyang kabutihan sa ating mga kapwa. Nananatili po na sa Diyos ang lahat ng karangalan. Ako po si Bernadette Herrera D. At hayaan niyong kayo ay aming mapaglingkuran, anuman ang inyong kulay, relihiyon, sektor o kalagayan sa buhay. Dahil iba ang serbisyo kapag ito ay serbisyong kasambahay. Ako po si Tony George Erwin Garcia at susunod na po ang Ito ang Balita.